Jerusalem, humigit kumulang 750 taon bago si Kristo. Ang pinakamatalinong hari na nabuhay kailanman ay nag-ipon ng isang bagay na humahamon sa lahat ng lohika, 1,000 babae na naninirahan sa ilalim ng isang bubong. 700 prinsesa ng maharlikang dugo at 300 konkubina. Hindi ito mga pinalabis na numero ng alamat. Ang mga ito ay nakatala sa unang aklat ng mga Reis, Kabanata 11, na may nakakabagabag na katumpakan. At sa likod ng malamig na bilang na ito ay may isang katotohanan na kakaunti lamang ang humihinto upang isaalang-alang. Kung paano nga ba ang pang-araw-araw na buhay ng mga babaeng ito sa loob ng mga pader ng pinakamarangyang palasyo sa sinaunang mundo. Kung naniniwala ka rin kay Jesus Kristo at gusto mo ang mga dokumentaryong biblikal na tulad nito, panoorin hanggang dulo, mag-subscribe na ngayon sa channel at mag-comment ng M. Isipin ang senaryo sa isang sandali. Isang batang prinsesang Moabita na 15 taong gulang ay sinabihan ng kanyang ama na aalis siya sa loob ng 3 araw. Ang kanyang destinasyon ay Jerusalem. Ang kanyang magiging asawa ay isang lalaki na hindi pa niya kailanman nakita, na nagsasalita ng wikang hindi niya kabisado, na sumasamba sa isang Diyos na hindi niya kilala. Ang biyahe ay tumatagal ng ilang linggo. Tinatawid niya ang mga disyerto na binabantayan ng mga dayuhang sundalo, natutulog sa mga pansamantalang tolda, kumakain ng mga pagkain na hindi hiyang sa kanyang tiyan. Nang sa wakas ay matanaw niya ang mga pader ng banal na lungsod, hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Nakaramdam siya ng takot. Dahil alam niya na papasok siya sa mga pintuang iyon at malamang na hindi na kailanman makakalabas pa. Ang Harm ni Salomo ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang lungsod sa loob ng lungsod. Ang mga arkeolohikong paghuhukay sa paligid ng Monte do Templo ay nagbunyag ng mga pundasyon ng mga estrukturang residensyal na sumasakop sa isang lugar na katumbas ng 4 na larangan ng futebol. Ang mga tala ng 1 Reis Kabanata 7 ay naglalarawan na si Salomo ay gumugol ng 13 taon sa pagtatayo ng sarili niyang palasyo, kumpara sa 7 taon lamang para itayo ang templo ng Senhor. Ang pagkakaibang ito ay hindi aksidente. Ang kompleks ng palasyo ay kailangang maglaman hindi lamang ng hari at ng kanyang administratibong korte, kundi pati na rin ang absurdong dami ng mga babaeng ito kasama ang lahat ng kanilang mga partikular na pangangailangan. Isaalang-alang ang pangunahing lohistika. 1,000 babae ang nangangailangan ng mga individual o shared na silid. Kailangan nila ng mga lugar para sa paliligo, para sa pagkain, para sa libangan. Kailangan nila ng mga personal na lingkod upang tumulong sa mga pang-araw-araw na gawain. Tinataya ng mga eskolar na para sa bawat asawa o konkubina ay mayroong hindi bababa sa 3 hanggang 5 empleyado na nakatuon lamang sa kanilang serbisyo. Nangangahulugan ito na ang Harm ay nagpapatrabaho ng sa pagitan ng 3,000 at 5,000 tao para lamang sa mga serbisyong domestiko. Mga kusinera na naghahanda ng mga partikular na pagkain para sa bawat nasyonalidad. Mga labandera na nag-aalaga ng mga mamahaling damit na imported mula sa 12-12 ng bansa. Mga mananahi na gumagawa ng mga kasuotang angkop para sa bawat okasyon. Mga medikong dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan. Mga hilot na handang tumulong sa mga panganganak sa anumang sandali. Mga musikero upang magbigay aliw sa mahabang araw ng paghihintay. Mga gwardyang eunuko na nagbabantay sa bawat pasukan at labasan. Isang populasyon na katumbas ng isang buong nayon na umiiral lamang upang panatilihing gumagana ang sistemang iyon. At ito ay gumagana sa ilalim ng isang malupit na herarkiya. Sa tuktok ay ang Reinhame. Si Batseba, ina ni Salomo, ang humawak sa posisyong ito hanggang sa kanyang kamatayan. Ang teksto ng 1 Reis Kabanata 2 ay nagpapakita kay Salomo mismo na tumatayo upang tanggapin siya at naglalagay ng trono sa kanyang kanan. Siya ay may tunay na kapangyarihan. Maaari siyang mamagitan sa mga paghatol, maaari niyang impluwensyahan ang mga desisyong politikal, maaari niyang protektahan o sirain ang mga karera sa loob ng palasyo sa pamamagitan ng isang salita lamang. Sa ilalim niya ay ang unang asawa. Marahil ang anak ng Fara ng Ehipto, na binanggit sa 1 Reis Kabanata 3. Ipinagtayo siya ni Salomo ng isang hiwalay na bahay, na nagpapahiwatig ng espesyal na katayuan higit sa lahat ng iba pa. Pagkatapos ay dumating ang iba pang mga asawa na may maharlikang dugo, na nakaayos-ayon sa politikal na kahalagahan ng kanilang mga pinagmulang kaharian. Ang isang prinsesang Ehipsyo ay mas mahalaga kaysa sa isang prinsesang Edomita.
Ang isang anak ng Haring Fensho ay may mas mataas na prestihiyo kaysa sa isang anak ng isang maliit na pinuno ng tribo. At doon lamang, sa ibabang bahagi ng antas, ang 300 konkubina. Ang pagkakaiba sa pagitan ng asawa at konkubina ay hindi lamang semantika. Ito ay napakalaki. Ang isang asawa ay may mga legal na karapatan na kinikilala ng lahat. Ang kanyang mga anak ay maaaring magmana ng mga ari-arian at titulo. Maaari siyang magkaroon ng mga ari-arian sa kanyang sariling pangalan. Maaari siyang makatanggap ng mga bisita mula sa kanyang pamilya na nagmumula sa kanyang sariling bayan. Mayroon siyang sariling mga silid na pinalamutyan ayon sa kanyang panlasa. Tinitiyak ang kanyang panustos mula sa kaba ng bayan kahit pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa. Ang isang konkubina ay wala kahit anuman sa mga ito. Siya ay pag-ari. Pag-ari siya ng hari tulad ng kanyang mga kabayo o kanyang mga alahas. Ang kanyang mga anak ay kinikilala bilang mga maharlikang inapo, ngunit walang otomatikong karapatan sa anumang mana. Maaari siyang ilipat sa ibang lalaki bilang diplomatikong regalo. Maaari siyang ibigay sa isang anak ng hari kapag ito ay nag-asawa. O maaari lamang siyang makalimutan sa isang liblib na sulok ng kompleks ng palasyo nang walang sinumang nagtatanong sa kanyang kinaroroonan. 300 babae ang namumuhay sa ganitong mapanganib na kondisyon. Pagmasdan kung ano ang ibig sabihin nito sa praktikal na aspeto ng araw-araw. Isang batang babae na binihag sa digmaan o binili mula sa isang mahirap na pamilya ay papasok sa harem nang walang anumang garantiya tungkol sa kanyang hinaharap. Kung matutuwa ang hari sa kanya sa unang gabi, maaari siyang magsimulang umakyat sa panloob na herarkiya. Kung mabubuntis siya ng isang anak na lalaki, ang kanyang sitwasyon ay lubos na bubuti at makakakuha siya ng espesyal na proteksyon. Ngunit kung hindi siya mapapansin sa mga unang linggo, na siyang nangyayari sa napakaraming bilang, ang kanyang pag-iral ay magiging isang walang katapusang limbo. Pinapakain ng 3 beses sa isang araw ng dekalidad na pagkain. Binibihisan ng mga damit na angkop sa kanyang posisyon. Pinoprotektahan ng matataas na pader at mga armadong gwardiya. Ngunit ganap na hindi nakikita ng tanging lalaki na ang atensyon ang nagtatakda ng kanyang buong kapalaran. Mga taon na nagiging mga dekada sa loob ng parehong mga pader. Nakikita ang parehong panloob na hardin sa bintana. Nakikipag-usap sa parehong mga babae sa parehong mga bakuran. Naghihintay ng isang tawag na sa estatistika ay may napakaliit na pagkakataong mangyari. Gawin ang pagkalkula ng maingat. Si Salomo ay naghari ng 40 taon sa Jerusalem. Kung makikipag-ugnayan siya sa isang magkaibang babae gabi-gabi, nang hindi inuulit ang kahit sino, aabutin siya ng 2 taon at 8 buwan upang mapuntahan ang lahat ng 1,000. Ito ay sa pag-aakalang mayroon siyang perpektong kalusugan sa buong panahon. Sa pag-aakalang mayroon siyang palagiang disposisyon ng walang anumang pagkaantala. Sa pag-aakalang wala siyang anumang personal na kagustuhan para sa mga partikular na babae. Ang katotohanan ay malinaw na napakaiba. Ang hari ay may kanyang mga paborito. Ang Sintiko dos Sintikos, na tradisyonal na iniugnay kay Salomo, ay nagsasalita tungkol sa isang partikular na minamahal na may mga matalik na detalye na nagmumungkahi ng malalim at patuloy na relasyon sa loob ng mahabang panahon. Nangangahulugan ito ng isang bagay na mapanira para sa iba. Habang ang ilang mga babae ay nakakatanggap ng madalas at mapagmahal na atensyon, daan-daan ang malamang na gumugugol ng mga buong taon nang hindi man lamang nakikita ang mukha ng lalaki na teknikal na kanilang asawa. Ang mga kabataang pumasok sa harem sa edad na 15 ay umaabot sa 30 taon nang hindi kailanman natawag sa mga maharlikang silid. Ang mga babaeng nabuntis ng 1 beses lamang ay ginugugol ang natitirang bahagi ng kanilang buhay sa pagpapalaki ng anak na ito ng mag-isa, nang walang anumang pakikilahok ng ama. Ang iba ay tumanda ng birhen sa loob ng pinakatanyag na kasal ng sinaunang panahon. Ganap na pag-isa sa gitna ng karamihan. At ang nakakasakal na pag-isang ito ay may kasamang isa pang mas malaking pasanin. Ang ganap na pagkawala ng espiritual na ugat. Ang 1 Reyes Kabanata 11 versikulo 1 ay partikular na naglilista ng mga etnikong pinagmulan ng mga babaeng ito, mga Moabita, Amonita, Edomita, Sidnias, Heteyas. Ang bawat isa sa mga bansang ito ay may kanya-kanyang mga ninunong Diyos. Si Quems ang pangunahing Diyos ng mga Moabita. Si Moloke ay nakakatanggap ng masidhing pagsamba mula sa mga Amonita. Si Astarte ang nangingibabaw sa mga kultong Sidonyo. Kapag ang mga babaeng ito ay tumatawid sa mga pintuan ng Jerusalem,
hindi lamang ang kanilang mga pamilya ang kanilang naiiwan. Naiiwan din nila ang kanilang mga santuwaryo kung saan sila lumaki. Ang kanilang mga ritual na nagmamarka sa bawat panahon ng taon. Ang kanilang mga paraang natutunan mula pagkabata upang kumonekta sa espiritual na mundo. Isipin ang kawalan na idinudulot nito. Isang prinsesang Amonita ang lumaki na dumadalaw sa mga templo ni Moloke sa kanyang sariling lungsod. Natutunan niya mula sa pagkabata na ang kanyang personal na kasaganaan ay nakasalalay sa mga partikular na ritual na isinasagawa sa mga tamang petsa ng kalendaryong lunar. Isinaulo niya ang mga panalangin sa sinaunang wika na itinuro sa kanya ng kanyang lola. Lumahok siya sa mga relihiyosong pagdiriwang kung saan ang buong komunidad ay nagtitipon para sa selebrasyon. Bigla na lang siyang nasa Jerusalem, kung saan ang kanyang Diyos ay opisyal na itinuturing na kasuklam-suklam. Hindi niya maaaring isagawa ang kanyang pananampalataya ng hayagan nang hindi nanganganib sa malupit na parusa. Hindi niya maituturo ang kanyang mga banal na kaugalian sa kanyang mga anak na maaaring magkaroon siya. Kailangan niyang lumahok sa mga pista ng mga Israelita na tila ba sa kanya ang mga ito. Kailangan niyang panoorin ang mga sakripisyo sa templo ni Yahweh na may ekspresyon ng paggalang. Kailangan niyang magpanggap ng kapanipaniwalang debosyon sa isang Diyos na hindi naman sa kanya at halos hindi niya maunawaan. Ang ilan ay tunay na nagbabalik loob sa paglipas ng mga taon. Ang kwento ni Ruth, ang Moabita, na nakatala sa mga kasulatan, ay nagpapatunay na ito ay ganap na posible. Ngunit si Ruth ay malayang pumili. Mahal na mahal ni Ruth ang kanyang biyenan na si Noemi at idineklara sa kanyang sariling kalooban na ang Diyos ng Israel ang magiging kanyang Diyos. Ang mga asawa ni Salomo ay walang luho na pumili. Sila ay ibinigay sa pamamagitan ng mga diplomatikong kasunduan na tinatakan sa pagitan ng kanilang matalinong hari at ng mga kalapit na monarko. Mga barya ng palitan sa mga politikal na negosasyon kung saan ang kanilang mga relihiyosong kagustuhan ay hindi kailanman kinonsulta. At narito ang mahalagang detalye na nagbabago sa buong interpretasyon ng kwentong ito. Alam ni Salomo ang eksaktong ginagawa niya. Alam niya ang mga posibleng kahihinatnan. Ang Deuteronomio Kabanata 17, ang partikular na batas Mosaika tungkol sa pag-ugali ng mga hari, ay tahasang nagbabawal sa monarkong Israelita na magparami ng mga asawa para sa kanyang sarili, upang ang kanyang puso ay hindi lumayo sa Senhor. Hindi ito isang opsyonal na mungkahi. Hindi ito isang payo sa gitna ng marami. Ito ay isang direktang utos mula sa Diyos na ipinarating sa pamamagitan ni Moises ilang siglo bago ipanganak si Salomo. At kilala ni Salomo ang tornang malaliman. Si Salomo ay nakatanggap ng supernatural na karunungan ng direkta mula sa Senhor sa isang hindi malilimutang panaginip. Si Salomo ay anak ni Davi, ang lalaking inilarawan bilang ayon sa puso ng Diyos. At gayunpaman, sadyang may kamalayan, hinahamon ang utos na alam niya sa puso, nag-ipon siya ng 1,000 dayuhang babae. Ang motibasyon ay tila rasyonal sa simula ng proseso. Ang mga diplomatikong kasal ang karaniwang paraan ng pagtatali ng mga alyansa sa sinaunang mundo. Ganito ang kalakaran sa buong Oriente Medio. Ang pagpapakasal sa anak ng isang kalapit na hari ay nangangahulugan ng garantisadong kapayapaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Nangangahulugan ito ng bukas at kumikitang mga ruta ng kalakalan para sa magkabilang panig. Nangangahulugan ito ng otomatikong kooperasyong militar sa kaganapan ng banta mula sa labas. Ang bawat bagong asawa na may maharlikang dugo ay isang naglalakad na kasunduan, isang buhay na garantiya na ang dalawang bayan ay hindi magdidigma habang siya ay humihinga. Sa tila matalinong lohikang ito, ang 700 asawa na may maharlikang dugo ay kumakatawan sa 700 sabay-sabay na alyansa. Isang network ng diplomatikong kapayapaan na sumasaklaw sa halos buong kilalang Oriente Medio. At ito ay gumana ng kamangha-mangha sa loob ng ilang dekada. Sa loob ng buong 40 taon ng paghahari ni Salomo, ang Israel ay hindi hinarap ng anumang makabuluhang digmaan sa mga kalapit na bansa. Ang teksto ng 1 Reyes Kabanata 4 ay naglalarawan na ang Jude at Israel ay nanirahang ligtas, ang bawat isa sa ilalim ng kanyang puno ng ubas at sa ilalim ng kanyang puno ng igos, mula sa hanggang Berseba, sa lahat ng mga araw ni Salomo. Materyal na kasaganaan na walang katulad sa kasaysayan ng Israel. Ganap na kapayapaan sa mga hangganan. Maunlad na kalakalan sa malalayong lupain. At ang tunay na halaga ng tagumpay na ito ay tahimik na inilipat sa libong babaeng iyon na nakakulong sa mga ginintuang pasilyo ng Harm. Ngunit ang espiritual na bayarin ay dumating din sa wakas.
At dumating ito na may mapanirang interes. Ang Primero Reyes Kabanata 11 versikulo 4 at 5 ay nagtatala ng hatol ng Diyos nang may malupit na kalinawan na hindi nagpapahintulot ng mga alternatibong interpretasyon. Nang si Salomo ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso upang sumunod sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi na perpekto para sa Senhor na kanyang Diyos tulad ng puso ni David na kanyang ama. Sinunod ni Salomo si Astarte, diyosa ng mga Sidonyo. Sinunod si Milcom, ang kasuklam-suklam ng mga Amonita. Nagtayo siya ng mga dambana para kay Quem sa bundok na nasa tapat ng Jerusalem. Gayon din ang ginawa niya para kay Moloke, ang kasuklam-suklam ng mga anak ni Amon. At gayon ang ginawa niya para sa lahat ng kanyang mga dayuhang asawa, na nagsusunog ng insenso at nag-aalay ng sakripisyo sa kanilang mga Diyos sa mga dambana na kanyang itinayo. Pansinin ang partikular na heograpiya na binanggit sa teksto. Ang bundok sa tapat ng Jerusalem ay ang Monte das Oliveiras. Ang parehong banal na lugar na iyon kung saan, 900 taon pagkaraan, si Jesus Kristo ay magpapalipas ng kanyang mga huling gabi sa pananalangin bago ang pagpapako sa krus. Kung saan si Jesus ay iyak habang nakatingin sa minamahal na lungsod. Nilapastangan ni Salomo ang lupang iyon sa pagtatayo ng mga paganong santuwaryo na mananatili doon sa loob ng maraming siglo. At ang dahilan na inilahad sa mga kasulatan para sa sakunang paglihis na ito ay hindi ambisyong politikal, hindi teolohikong kuryosidad, hindi sinasadyang paghihimagsik laban kay Yahweh. Ito ay dahil lamang sa mahal niya ang kanyang mga asawa at nais niyang pasayahin sila. Ang buong trahedya ay nahahayag sa tila romantikong pariralang ito. Ang mga babaeng iyon na binunot mula sa kanilang mga lupain. Nag-isa sa gitna ng daan-daang mga kasama. Pinagkaitan ng pagsasagawa ng pananampalataya na alam nila mula sa duyan. Sa kalaunan ay nakahanap sila ng paraan upang mabawi ang ilan sa kanilang nawala. Kinumbinsi nila ang pinakamatalinong hari sa lupa, ang isa na maaaring tumanggi sa anumang kahilingan ng sinumang tao, na magtayo ng mga templo kung saan maaari na silang sumamba sa wakas sa mga Diyos na itinuro sa kanila ng kanilang mga ina na igalang. Hindi nila ito ginawa dahil sa kalkuladong kasamaan laban sa Israel. Walang nakaplano na dayuhang pagsasabuatan. Ginawa nila ito dahil sa espiritual na kawalan ng pag-asa na naipon sa loob ng maraming taon. Dahil sa hindi matitiis na pangungulila sa mga ritual na alam nila mula pagkabata. Dahil sa pangunahing pangangailangan ng tao para sa koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. At si Salomo, na dapat ay naging matatag na tagapangalaga ng pananampalataya ng Israel, ay sumuko dahil sa tinatawag niyang pag-ibig. Baluktot, mapang-angkin, makasariling pag-ibig, na hindi kailanman dapat umiral sa ganoong absurdong antas. Dahil isipin mong mabuti. Kung tunay na minahal ni Salomo ang mga babaeng iyon bilang mga tao, hindi siya mag-ipon ng napakarami na nagiging imposible sa estatistika na makilala. Hindi siya gagawa ng isang institusyonal na sistema kung saan ang karamihan ay mamumuhay sa permanenteng pagkalimot hanggang sa kamatayan. Hindi niya kukunin ang daan-daan sa kanila mula sa kanilang mga tinubuang lupa upang ilagak sa isang siksik na harm kung saan sila ay makikipagkumpetensya ng matindi para sa mga mumo ng maharlikang atensyon. Ang tunay na minahal ni Salomo ay ang abstract na ideya ng pag-aari sa kanila. Ang internasyonal na prestihiyo na ibinibigay ng napakaraming alyansa. Ang politikal na kapangyarihan na tinitiyak ng diplomatikong network na iyon. Ang nakakalasing na pakiramdam ng pagkakaroon ng mas maraming babae kaysa sa sinumang hari sa kasaysayan na nakamit kailanman. Ang Ecclesiastes Kabanata 2 ay mariing nagmumungkahi na si Salomo mismo ay kinilala ang kawalang kabuluhang ito sa huli. Ang may akda ng aklat na tradisyonal na kinikilala bilang hari sa mga huling taon ng kanyang buhay ay metodikal na naglilista ng lahat ng kanyang naipon sa loob ng mga dekada, mga maringal na bahay, mga produktibong ubasan, mga malalagong hardin, maraming lingkod, pilak sa absurdong dami, ginto na higit sa bilang, mga awit na lalaki at babae para sa libangan, at ang mga kaligayahan ng mga anak ng tao, mga babae sa kasaganaan. At pagkatapos ay idineklara niya ng may kapaitan na ang lahat ay kawalang kabuluhan at paghihirap ng espiritu. Walang anumang kapaki-pakinabang sa ilalim ng araw. Ang pinakamayaman at pinakamatalinong tao sa kanyang panahon ay lumingon sa dulo ng kanyang buhay at nakita lamang ang kawalan. Ngunit sukatin din ang nangyari sa 1,000 babaeng iyon nang sa wakas ay mamatay si Salomo. Ang mahigpit na protokol ng sinaunang mundo ay ganap na malupit sa aspetong ito.
Ang mga konkubina at asawa ng isang patay na hari ay hindi na kailanman maaaring hawakan ng ibang lalaki, dahil ito ay katumbas sa simbolikong paraan ng pag-angkin sa trono para sa sarili. Ayon sa 2 Samuel Kabanata 16, nakatala na si Absalo, sa pagtatangkang agawin ang kaharian ni David, ay hayagang kinuha ang mga konkubina ng kanyang ama bilang pagpapakita ng kapangyarihan. Ang gawaing iyon ang nagtakda sa digmaang sibil. Dahil sa president na ito, ang mga maharlikang balo ay permanenteng pinagbabawalan sa mga bagong relasyon. Ang ilan sa mga babae ni Salomo na may mga maimpluwensyang anak na lalaki ay maaaring mamuhay sa ilalim ng kanilang proteksyon sa mga hiwalay na bahay. Ang iba na may mga politikal na koneksyon na may kaugnayan pa rin ay marahil ay nagtagumpay na bumalik sa kanilang mga lupain bilang mga balong embahadora. Ngunit ang malaking karamihan ay nanatiling nakakulong sa isang umiiral na limbo na mas malala pa kaysa noon. Mga opisyal na balo ng isang hari nang hindi kailanman tunay na naging asawa nito. Sinusuportahan ng kaban ng bayan dahil sa legal na obligasyon, ngunit walang anumang tungkulin sa palasyo. Walang layunin na magbibigay katwiran sa kanilang mga araw. Walang pag-asa para sa bagong simula o para sa kalayaan. Mga babaeng may edad na 40, 50, 60 taon na naghihintay na lamang sa likas na kamatayan sa mga pasilyo na hindi na dinadalaw ng mga hari. At nang si Robo, anak ni Salomo sa isang prinsesang Amonita na nagngangalang Naam, ay umupo sa trono, ang kahariang itinayo ni David at pinalawak ni Salomo ay agad na nagsimulang gumuho. 10 tribo sa Hilaga ang nag-alsa sa ilalim ng pamumuno ni Jeroboam at bumuo ng hiwalay na kaharian ng Israel. Tanging ang Jude at ang maliit na Benjamin ang nanatiling tapat sa sambahayan ni David sa Jerusalem. Ang banal na paliwanag para sa pambansang sakunang ito ay malinaw na lumilitaw sa 1 Reyes Kabanata 11 versikulo 11, dahil sa idolatriya ni Salomo, dahil sa pag-iwan sa alyansa at pagsunod sa ibang mga Diyos. Pupunitin ng Senhor ang kaharian mula sa kanyang mga inapo at ibibigay ito sa isang lingkod. At sino ang nagtanim ng orihinal na binhi ng pambansang kasalanang ito? Ang mga dayuhang babae, sabi ng banal na teksto. Ngunit ang mababaw na sagot na ito ay nagtatago ng mas malalim na katotohanan. Sino ang nagdala sa mga babaeng ito sa Jerusalem sa unang pagkakataon? Sino ang nag-ipon sa kanila dahil sa kawalang kabuluhan at prestihyo na lumalabag sa malinaw na utos? Sino ang lumikha ng mga espiritual na kondisyon upang ang sakuna ay maging hindi maiiwasan? Sino ang may kapangyarihan at responsibilidad na magsabi ng hindi sa bawat bagong diplomatikong kasal na iminumungkahi? Ang huling responsibilidad ay palaging kay Salomo lamang. Mayroong isang nakakabagabag na pattern dito na umaalingaw sa buong banal na kasulatan mula pa sa simula. Nang magkasala si Ado sa pamamagitan ng pagkain ng ipinagbabawal na bunga sa hardin ng Den, ang kanyang unang reaksyon ay subukang ilipat ang sisi kay Eva. Ang babaeng ibinigay mo sa akin bilang kasama, siya ang nag-alok sa akin mula sa puno at kumain ako. Nang maligaw si Salomo sa idolatriya sa dulo ng kanyang buhay, ang teksto ay tila sumusunod sa katulad na pattern sa pagbanggit sa mga babae bilang sanhi. Ngunit sa parehong mga kaso, kapag sinuri nating mabuti, direktang pinananagot ng Diyos ang lalaki na dapat ay nagsagawa ng espiritual na pamumuno. Si Ado ay naroroon at tahimik nang makipag-usap ang ahas kay Eva. Maaari siyang makialam sa anumang sandali. Kilala ni Salomo ng perpekto ang banal na batas at sadyang piniling baliwalain ito para sa politikal na kaginhawahan. Ang mga babae sa harem ay mga nakikitang instrumento ng isang espiritual na pagbagsak na nangyayari na sa puso ng hari bago pa man ang anumang paganong dambana ay itinayo sa Jerusalem. Isaalang-alang ngayon ang mga batang ipinanganak at pinalaki sa loob ng kapaligirang ito ng palasyo. Ang teksto ng 2 Kronikas Kabanata 11 versikulo 21 ay nagbabanggit na si Robo, anak ni Salomo, ay sumunod sa katulad na pattern ng kanyang ama. Nagkaroon siya ng 18 opisyal na asawa at 60 konkubina na nagbunga ng 28 anak na lalaki at 60 anak na babae. Kung ang proporsyonal na pattern na ito ay ilalapat kay Salomo kasama ang kanyang 1,000 babae, maaari siyang madaling nagbunga ng ilang daang direktang inapo sa loob ng 40 taon ng paghahari. Lahat ng mga anak na lalaki at babaeng ito ay matinding nagkikumpetensya para sa pagkilala ng ama. Lahat ay alam mula pa noong simula na iisang tagapagmana lamang ang tatanggap ng trono. Ang malaking karamihan ay lumalaki nang hindi kailanman nagkakaroon ng makabuluhan at personal na relasyon sa malayong ama na namamahala sa isang imperyo.
Anong uri ng taong may sapat na gulang ang nabubuo sa loob ng ganitong dysfunctional na konteksto ng pamilya? Ang trahikong sagot ay malinaw na lumilitaw kay Roboam mismo. Nang sa wakas ay umupo siya sa trono matapos ang kamatayan ni Salomo. Ang mga matatandang kinatawan ng mga tribo ng Israel ay magalang na lumapit upang humingi ng ginhawa mula sa mabibigat na buwis at sa pilitang paggawa na ipinataw ni Salomo upang tustusan ang kanyang mga monumental na proyekto. Humingi si Roboam ng 3 araw upang isaalang-alang ang kahilingan. Kumonsulta muna siya sa mga matatandang bihasang tagapayo na naglingkod sa kanyang ama at inirekomenda nila ang karunungan at pagtitimpi. Kung ngayon ay gagawin mo ang iyong sarili na lingkod ng bayang ito at paglilingkuran sila, sila ay magiging iyong mga lingkod magpakailanman. Pagkatapos ay kumonsulta si Roboam sa mga mayayabang na kabataan na kasama niyang lumaki sa mga pasilyo ng palasyo, mga anak ng ibang asawa at konkubina na tulad niya. Inirekomenda ng mga ito ang pagpapakita ng lakas at higit pang kalupitan kaysa sa kanyang ama. Pinili ni Roboam ang mga kabataan. Sinabi niya sa mga taong nagtipon sa solem na pagpupulong, "Pinarusahan kayo ng aking ama ng mga karaniwang hagupit, gayunpaman ay parurusahan ko kayo ng mga alakdan. Nagpataw ang aking ama ng mabigat na pamatok sa inyo, ngunit lalo ko pang daragdagan ang pamatok na iyon sa inyo." Agarang resulta, malawakang pag-aalsa ng 10 tribo sa hilaga at permanenteng paghahati ng kaharian na hindi na kailanman muling mapagkakaisa. Ang harm ng 1,000 babae ay hindi lamang sumira sa espiritual na buhay ni Salomo. Sinira rin nito ang kakayahan ng kanyang mga anak na mamahala ng may karunungan at katarungan. Ang sistema ay nagbunga ng mga tagapagmana na walang kakayahan sa empatya dahil hindi nila kailanman naranasan ang tunay na atensyon ng ama. Nagbunga ito ng mga mayayabang na pinuno dahil lumaki silang napapalibutan ng karangyaan ng walang moral na limitasyon. Nagbunga ito ng mga lalaki na pinagkakamalan ang lakas bilang karahasan dahil hindi sila kailanman nakakita ng ibang modelo ng pagkalalaki. Ngunit mayroong hibla ng pagtubos na hinabi kahit sa pamamagitan ng madilim na kwentong ito. Ang Mateus Kabanata 1 ay nagbubukas ng bagong tipan sa pamamagitan ng maingat na pagtunton sa kumpletong genealogya ni Jesus Kristo. At ang listahang ito ay kinabibilangan ng mga nakakagulat na pangalan na mas gugustuhin sanang laktawan ng sinumang mayabang na eskribang Judyo. Lumilitaw si Tamar doon, ang babaeng nagpanggap na puta upang makamit ang katarungan mula sa biyenan niyang si Jude. Si Raabe ay nabanggit, ang propesyonal na patutot ng Jeric na nagtago sa mga espiyang Israelita. Si Ruth ay naroon, ang dayuhang Moabita mula sa isinumpang bayan na naging lola sa tuhod ng Haring Davi. Si Batseba ay lumilitaw na kinilala lamang bilang ang isa na naging asawa ni Urias, na nagpapaalala magpakailanman sa pangangalo niya at pagpaslang na ginawa ni Davi. At si Salomo ay nasa linyang ito rin. Ang ipinangakong Mesyas ay direktang nagmula sa hari na nag-ipon ng 1,000 babae at naligaw upang sumamba sa mga kasuklam-suklam na idolo. Hindi tinalikuran ng Diyos ang linyang Dabdika dahil sa mga kasalanan ni Salomo. Patuloy siyang matyagang gumagawa sa pamamagitan ng mga di-perpektong henerasyon. Ginamit niya ang mga pagkakamali ng tao bilang bahagi ng mas malaking planong pantubos. At nang sa wakas ay isilang si Jesus sa Belm, ang maliit na lungsod na yon kung saan lumabas si Davi upang magpastol ng mga tupa bago hirangin na hari, may isang bagay na nakumpleto sa misteryoso at perpektong paraan. Isaalang-alang ang ganap na kaibahan sa pagitan ng dalawang inapo ng parehong linya. Si Salomo ay nagtayo ng isang templo na pisikal na maringal para sa Diyos ng Israel, at pagkatapos ay nagtayo ng mga templo na kasing detalye para sa mga paganong idolo. Ipinahayag ni Jesus na gigibain niya ang templo, at sa loob ng 3 araw ay muli itong itatayo, na tumutukoy sa propetikong paraan sa kanyang sariling muling nabuhay na katawan. Si Salomo ay nag-ipon ng 1,000 babae, at ang kanyang puso ay nahati sa kanila hanggang sa mawala ang sentro. Si Jesus ay nanatiling walang asawa sa buong panahon ng kanyang buhay sa lupa, iniaalay ang lahat ng kanyang pag-ibig sa sangkatauhan na pumarito siya upang iligtas. Si Salomo ay umupo sa trono ng marfil na binalot ng purong ginto, ang pinakadakilang upuang maharlika na naitayo kailanman. Si Jesus ay umupo sa isang hiram na asno pagpasok sa Jerusalem 1 linggo bago mamatay. Si Salomo ay namatay na napapalibutan ng hindi mabilang na kayamanan, pinarangalan ng malalayong bansa, ngunit espiritual na nawala at puno ng kapaitan. Si Jesus ay namatay na nakapako sa krus na gawa sa kahoy ng mga Romano, hubad sa anumang material na pag-aari, ngunit sa perpekto at matatag na pakikipag-isa sa Ama sa langit.
Ang tunay na karunungan na hinahanap ng mundo ay hindi kailanman tunay na nasa mahuhusay na kawikaan ni Salomo. Ito ay tahimik na naghihintay, ilang siglo pagkaraan, upang isilang sa isang sabsaban ng mga hayop. Ngayon, wala nang anumang natitira sa pisikal na aspeto mula sa harm ni Salomo. Walang matutukoy na istruktura. Walang inskripsyon na may mga pangalan. Walang artifact na nakakatalog sa museo. Ang 1,000 babae ay ganap na naglaho mula sa makasaysayang alaala nang hindi nag-iwan ng mga individual na mukha o personal na kwento. Alam lamang nating umiral sila dahil binilang sila ng banal na teksto ng may katumpakan. 700 asawa na may maharlikang dugo. 300 konkubina na may mas mababang katayuan. 1,000 kaluluwa ng tao na nabuhay, nagdusa, tumanda at namatay na nakakulong sa loob ng mga pader na hindi na rin umiiral. Ngunit ang mga templong itinayo ni Salomo para kay Moloke. Ang mga dambana ni Quems na itinayo sa Monte das Oliveras. Ang mga santuwaryo ni Astarte na nakakalat sa mga bundok ng Jerusalem. Ang mga ito ay nanatiling nakatayo sa loob ng mga buong siglo matapos ang kamatayan ng hari, na espiritual na dumudungi sa Israel sa bawat henerasyon, na nangangailangan ng mga marahas na reforma mula sa mga susunod na hari. Sa wakas ay giniba ni Josias ang mga matataas na lugar na ito at nilapastangan ang kanilang mga dambana halos 400 taon matapos itong itayo ni Salomo. Ang pisikal na marka ng kasalanan ay tumagal ng mas matagal kaysa sa anumang alaala ng mga babaeng hindi sinasadyang nag-udyok nito. At marahil ito ang pinaka-nakakabagabag na huling refleksyon ng buong salaysay na ito. Kapag nagsasalita ang Biblia tungkol sa 1,000 babae ni Salomo, hindi lamang ito nagtatala ng makasaysayang kuryosidad tungkol sa mga sinaunang kaugalian. Inihahayag nito ang isang espiritual na pattern na paulit-ulit na nangyayari sa bawat kultura ng tao, sa bawat panahon ng kasaysayan, sa bawat pusong humihinga. Ang universal na tendensya na mag-ipon ng higit sa talagang kailangan natin. Ang pagkalito sa kahangahangang dami sa tunay na kasiyahan. Ang paggamit sa ibang tao bilang mga instrumento ng ating personal na prestigyo. Ang pagbibigay katwiran sa mga malinaw na kalabisan sa pamamagitan ng tila rasyonal na lohika habang binabaliwala ang mga malinaw na utos na alam natin sa puso. Si Salomo ay literal na nasa kanya na ang lahat ng maaaring hilingin ng sinumang tao. At sa huli ay natuklasan niya na ang lahat ng ito ay ganap na wala. Ang 1,000 hindi kilalang babae ang nagbayad ng konkretong halaga ng isang aral na inabot ng buong buhay ang pinakamatalinong tao sa lupa bago sa wakas ay natutunan. At gayunpaman, sa mga huling salita ng Ecclesiastes, ang konklusyon ay hindi nagbabanggit ng partikular na pagsisisi para sa pagdurusang idinulot niya sa kanila. Tanging ang pangkalahatan at impersonal na rekomendasyon na matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ang pagdurusa ng kababaihan na tahimik na sumuporta sa 40 taon ng politikal na kapayapaan ay naglalaho sa pagitan ng mga linya ng teksto, hindi nakikita at hindi pinapansin hanggang sa huli. Ngunit nakita ng Diyos ang bawat isa sa kanila. Ang Diyos ay palaging nakikita ang mga hindi nakikita na kinakalimutan ng opisyal na kasaysayan. Ang mga marginalized na itinatapon ng mga makapangyarihan. Ang mga ginamit at inabandona na walang sinumang nagtatanggol. At nang sa wakas ay isinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa mundo, sadyang pinili niyang isama sa opisyal na genealogya ang mga babaeng hayagang hinahamak ng relihiyosong lipunan ng panahong iyon. Permanenteng patunay na walang kwento ng tao ang masyadong maliit para hindi maging mahalaga sa walang hanggang plano ng pagtubos. Ang 1,000 babae ni Salomo ay walang mga pangalang nakatala sa anumang dokumentong nakaligtas. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay tiyak na may pangalang binigkas ng mga labi na nagmamahal sa kanya. Ang bawat isa ay individual na nakilala ng Diyos na lumikha bago pa man isilang. At ang bawat isa, sa ilang misteryosong paraan na hindi ganap na maipaliwanag ng teolohiya ng tao, ay lumahok sa mahabang kasaysayan na sa huli ay hahantong sa pagtubos ng buong nawalang sangkatauhan. Hindi bilang mga malay na bida ng drama, kundi bilang mga makukulay na hibla sa isang napakalaking tapiserya na tanging ang banal na manghahabi ang nakakakita ng buo mula simula hanggang dulo. Ito ang nakakatakot at kakatuwang puno ng pag-asang katotohanan tungkol sa buhay ng 1,000 babae ni Salomo. Sila ay kinalimutan ng mga lalaking sumulat ng kasaysayan. Sila ay walang hanggang naalala ng Diyos na sumusulat ng eternidad.